Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe ang pasabog ngayong araw matapos lumabas ang balitang muling nadadawit si President Kuting ng Norte Jr. sa isyu ng mga natagpuang bangkay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga ulat, hindi pa malinaw kung ano ang kaugnayan ng Pangulo, ngunit mabilis na umalingaw sa social media ang pangalan ni PBBM. Kasabay naman matitinding paratang laban sa administrasyon. Dahil dito, nagngingit-ngit ang publiko sa kaliwat kanan na batikos mula sa mga netizens. Trending sa iba't ibang platform ang hashtag PBBM Resign at hashtag Justice for Victims, kung saan daan-daang netizens ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Marami ang nananawagan na magpaliwanag ang Malacanang at agad na ipaliwanag ang totoong nangyayari sa likod ng sunod-sunod na kaso ng karumal-dumal na krimen. Samantala, nanindigan ng mga militanteng grupo at ilang personalidad na oras na upang managot ang Pangulo. Anila, hindi na dapat palampasin ng paulit-ulit na pagkakadawit ng Pangulo sa mga kontrobersiya, lalo na't apektado ang tiwala ng taong bayan. Nananawagan din sila ng masusing imbestigasyon mula sa Senado at Kongreso upang mabunyag ang katotohanan. Habang patuloy ang pag-aalsa ng publiko online, nananatiling tikom ang bibig ng palasyo hinggil sa usapin. Gayunpaman, naniniwala ang marami na hindi magtatagal at mapipilitan na ring magsalita si President Marcos upang sagutin ang mga paratang. Sa ngayon, patuloy na tumitindi ang panawagan ng bayan. Bumaba na sa pwesto ang Pangulo at managot sa batas. At yan nga mabalita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang Pangulo nang budol sa Pilipino. Alright. Post niya, di ba? Naka-post na siya. So, na-miss na yung ating kanta, di ba? Naku, ang dami natin pag-uusapan. Ano ba pag-uusapan natin? Ang title kasi ng ating, anong gusto nyo? Tumira ng marijuana, timbog na. NBI Santiago, bigo. Okay? Bigo kay Maharlika. Then, Regal Shocker. Another day. Another Regal Shocker. Okay? Okay, so unahin natin muna ang itong si NBI, okay? Si NBI Director Santiago, na kung saan mga palangga hindi na niya kinaya, no, ang mga budol or mga bangag administration dahil nga siya ay nag-resign na. So laman ngayon ng balita kahapon pa ay kagabi pa bago tayo maborlog. Ay yung pagiging ayan. Oh, bakit ako nakalagay dito? Ayan, no? National Bureau of Investigation, Director Jaime Santiago has resigned. Oh, ayan, no? Lahat, yan, nag-resign siya. Diba? Siya kasi yung nanakot sa akin. Kaya dapat natin pag-uusapan itong walang hiyang ito. So, hindi yan na nakayanan. Okay? Hindi yan na nakayanan. So, basahin lang natin yung kanyang resignation para makakuha tayo ng ng information ay ng pag-uusapan natin. Sabi ni Oni Lu, nakakamiss yung Regal Shocker. O, di ba? Halatang magkaedad tayo, ha? I think 90s yan, 98, you know? O maybe, 85. Kasi naalala ko yun, galing ako ng probinsya, no? Mga 85, 86, 87, mga ganyan. Anyway, highway. So, okay, here we go. So ito yung resignation ni ang resignation ni who's this, ni Santiago. Ang kanyang resignation ay irrevocable resignation. Ibig sabihin, hindi na baling muli. Okay? So ngayon mga kababayan, ang nakasulat sa kanyang resignation, okay, ang sinasabi niya dito, dahil siya ay tinatrabaho or pinopolitika. Pero kaya nga nag-resign na lang siya para hindi na siya
magpapaapekto pa sa politika or paninira. Ang sinabi niya dito, sinunod naman daw niya ang anti-corruption marching order ni Bangag. Okay? At binanggit niya yung kanya mga entrapment operation regarding dito kay itong Mayor Punsalan at yung Councilor Bron na bilang pagpapatunay nga sa Bangag na ginagawa ko naman ang aking trabaho pero sa kabila nito ay ako ay talagang tina-target pa rin. Di ba? Baka si Lisa Tanas na nag-target sa'yo dahil hindi mo nakuha si Maharlika at saka si Harry Roque. Kasi, mamaya papakita natin yung video, sinasabi mo, Santiago, na ikaw ay malinis na pinamunuan mo ang NBI. Tapos sinabi niya dito, yung mga tiwali daw, pinalayas niya, binuwag na yung STF, Special Task Force. Yung Special Task Force na yon kasi mga puro katiwalian. Tapos ang sabi niya, kaya siya nag-resign dahil kailangan niyang protektahan yung kanyang reputation at ito daw ang mga binabato sa kanya o paninira sa kanya ay mga kasinungalingan at talagang tinitaint lang yung kanyang reputation. At sinasabi nga niya irrevocable yung kanyang resignation and also sinasabi niya dito hindi niya papayagan na itong mga taong ito nasisira nga ng kanyang reputasyon, ang daming detractors, chuchuchung ganyan. Dito mo makikita na hindi na talaga kinaya ni Santiago yung kabangagan ng gobyernong ito. Dahil sila naman yan. Ikaw kasi Santiago, dapat kumampi ka sa tama. Okay? Sila naman yung mga bangag na yan ang sumisira dito kay Santiago na ito. So, meaning talagang within the Bangag administration, within the NBI, ay nagkakagatan sila. Para silang mga asong ulol na nag-aagawan sa isang buto. Okay? Actually, maraming boto. Pero nag-aagawan sila dahil greedy sila, kaya maraming boto silang pinag-aagawan. So, okay. So dahil nga, di ba, I think yung couple of months ago, nag-announce ito si Bangag na tender ng resignation itong mga nasa gobyerno, kaya ngayon ito yung sagot ni Santiago. Balikan muna natin si Santiago. Here we go. Okay, balikan natin si Santiago back in the day. Okay? Ito ay March, April. Pinayla na Roque and Maharlika. Yes, pinayla na namin finally si Secretary Roque at saka si Maharlika na inciting to sedition, unlawful use of publication, all in relation to cybercrime. Okay. Kasi yung pulburon na yan, matagal na namin yan na patunayan na AI generated. Ayan, tumanda ka na lang, Santiago. Well, napaliwanag ko na yan, namura ko na rin sa dyan. O ngayon, na-realize mo ngayon na talagang ang gobyernong bangag ay bangag. With regards dito sa sinasabi niyang AI, paulit-ulit po nating sinasabi na hindi AI yon ay authenticated. Dahil last year pa nila ako hinamon, July, nung SONA ni Bangag. Nung pinakita ko yung pulburon na ako ay kakasuhan dito sa Amerika, hahabulin nila ako. Hanggang ngayon wala. Nang maipresent ko sa korte dito sa Amerika, yung sinasabi nilang AI. Doon lang kami magkakatalo sana sa korte ng Amerika dahil di ko naman sila inuurungan. Lahat naman ng kaso nila dito sa Amerika ay sinasagot ko, mga kababayan. So, anong petsa niya? Hanggang nag-resign na lang itong si Santiago. Pakinggan mo na muli. Through forensic presentation. Forensic, hindi lamang yung salita lang namin na forensic yung pinapasinungalingan namin yung kanilang posting. So, yun. Tapos, si Secretary Roque, way back, nakabid. Okay, way back, nakabidyo naman nasa FB. Na siya ang nagsasabi nun, lalabas. At sinabihan niya na pag nilabas to ni Maharlika, yung ganyan. Magkakunag sila na ilabas nila yung gano'n na walang katotohanan. Kami pa ngayon magkakunag para sa taong bayan. Para malaman ng taong bayan, milyon-milyon, na ang amo mo ay bangag. At ngayon, hindi mo kinaya ang amo mo.
O sino ang nagwagi? Ikaw o ako? Eh di ang taong bayan, dahil nalaman namin na even ikaw, hindi mo kinaya ang mga bangag within your agency. Nakita niyo mga kababayan? Kaya nga, go. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Nandun tayo. Wag silang... Kaya mo, yan. Nakita nyo, pagpapalabas ng fake news pero hanggang ngayon walang kaso patungkol dyan. Anong petsa niya? Hinahamon ko uli yung bagong NBI director, kung sino man yan. I don't know kung may bago na ba. Hinahamon ko sila muli. O buhayin nyo yan, dito kayo magsampa sa California. Dahil dyan sa Pilipinas, wala nga akong kalaban-laban dyan. Dahil hawak nyo ang batas. Hawak nyo pera ng bayan. Ikaw, Santiago, sana ma-realize mo dahil nakita mo naman kung gaano kadumi ang bangag na administrasyon. Matanda ka na, kukunin ka na ng lupa, sana manindigan ka. Dahil ikaw ang sinungaling, nagpapaniwala ka kay Lisa Tanas o baka si Lisa Tanas ang nag-uutos para sirain ka, alam mo na totoo ang video. Bago pumantay ang paa mo, manindigan ka para sa bayan. Nakalagay sa resignation mo na sinasabi mo na what? Ayaw mo ma-taint ang iyong reputation. You've been there in service. Naging police ka, naging prosecutor ka, naging judge ka. Gamitin mo pagiging judge mo. Hindi sa isang bangag na presidente at si Lisa Tanas at now ikaw naman ngayon ang kinakana ng mga adictus. Diba? So manindigan ka dahil hindi na kita kayang hamunin ngayon dahil wala ka na eh. Wala ka ng power, wala ka na sa posisyon dahil nag-resign ka na nga ng irrevocable. So ngayon, manindigan ka kung para ka sa bayan dahil alam mo, Santiago, na totoo na ang amo mo ay addict. Dahil kung totoo, mga kababayan, na fake ang pinakita kong video okay, sa harap ng milyon-milyong Pilipino sa Facebook Live at dito sa California, dapat yan na ang pinakamatibay nila para ma-pin down ako o maano nila ako, whatever, gusto nila akong gurgurin, lahat naman yan. So yan ang pinapakita natin. Hanggang sa nag-resign na lang siya. So patunay na even ang sarili niyang government ay mga julul. Okay? Tingnan natin pa sinabi niya dito. Huwag nila sabihin na politika, wala sa akin nagdidikta. Dahil ngayon, ikaw pinopolitika. Nakita niyo mga palangga sa kanyang resignation. Okay? Na sinasabi niya na pinopolitika siya. Doon sa first part. Dahil sa kabila niya, sabi niya, firm and loud, clear, and devoid of politicizing. So, pinopolitika daw siya. Your message last SONA resonates. She will put a halt to corruption. Well, nabanggit ko na kanina yun. So, yun nga, may mga nahuli daw siya, ganyan-ganyan. O, sino ngayon? Masakit ba? Sino ngayon namumulitika? Sino ngayon ang pinulitika? Kami? Ako? Mamumulitika? Hindi naman ako politiko. Gusto ko lang sabihin sa buong mundo, buong Pilipinas, na hey, ang inyong presidente ay bangag. Ngayon naramdaman mo na, Santiago. At sana, sa ngalan ng mga kaapu-apuhan mo, dahil matanda ka na, lahat naman tayo tatanda, mamamatay ka na, dahil pag pinagbasehan natin yung age, kung patandaan, mas una ka mamatay kaysa sa akin. Pagdating sa patandaan, but you'll never know, di ba? Hindi naman natin hawak ang buhay natin. Ang ibig kong sabihin, manindigan ka. Dahil alam mo palang pinulitika ka eh. Sinira ka eh. O di sabi mo sa taong bayan ngayon na hindi totoo nga ang sinasabi mo na ang video ko ay fake news or AI. Tingnan natin pa sinabi niya. Yung fake news, rampant na, grabe na, problema na natin. Yan ang aming gustong matapos, gustong masawatan. Okay? Not only Secretary Roque, not only Maharlika, si former Secretary Lambino, Attorney Lambino. We filed chat ito, meron ng TROA, use of publication. Teka lang. Na-interview po namin siya kahapon and sabi ka siya dito. Na agenda, tinig niya na news. O kita mo, miski ikaw naniwala ka kay Attorney Lambino, sa presidente na hindi naman kami at DOJ, alam niyo. Anyway, ayan na lang yun. Alam niyo na yan. Magko-comment na lang ako dyan. So, di ba, may video din siyang sinabi na kahit daw nasa Amerika ako, ay hahabulin nila ako, ipa-Interpol nila ako,
Then yung mga OFW na nagsishare ay talagang anuhin nila, hahabulin nila ng bongga-bongga. Okay. So yun mga palangga. So ngayon, congratulations Santiago, at least nagising ka sa katotohanan na ang gobyerno ni Bangag ay talagang bangag na bangag. Ay, gusto ko pala munang batiin si Engineer Ross Guerrero na nagbe-birthday ngayon. Engineer Ross Guerrero, happy birthday po. At siya ay relative ni Chiki ng Netherlands. Ayan, si Alvin. Ang aga ko today, sabi ni Alvin Georgia. Yan. Ang ipapakita natin sa susunod ay yung pinrepair ni Alvin. So mga kababayan, mabalik lang tayo dito kay sa pulboronic na ito. Okay? Ulit-ulitin natin na hindi nagwagi si Santiago. Hindi niya ako nakuha dito sa Amerika. Ang kalungkutan lang, Santiago, na-report kita sa Amerika. Na-report kita sa FBI. You know? So you don't know what's gonna happen. Diba? Yun lang. Dahil pumayag ka dito sa Bangag administration na ito. Nakikinig kami dito lahat sa bahay, sabi ni Tintin Reyes. Hi, Tintin Reyes. Aha, sabi ni Super Jack. Ang ganda kay Madam Maharlika, panlaban ang kulay orange. Yes, orange tayo ngayon. Today is orange. Ito may water ako kasi para hindi ako matuyot. Katulad ng mga kalaban ng bayan, mga tuyot. Hi, Sir Leon Javier Vlog, how are you? So now, the pasabog, it's not really, yes, it's pasabog. Teka lang. So alam nyo naman ang Team Bangag, Team Alpotera at Team NPA, yung mga jutang ginimes na mga yan, ever since gusto talaga nila akong itumba. Okay? Gusto nila akong sirain ang credibility ko, pero sa kabila ng paninira nila, ang aking alindog nagiging orange. Nagiging orange pa rin ang ating alindog. Hi, Ems Cherry. Okay, here we go. So, tignan natin kung ma-percent natin to bago tayo. Alright, ayan. Teka lang ha. Ready ko lang to. Okay. Alright. So, tignan natin kung Kumusta kayo? How's your weekend, mga palangginging? So, Percent. Okay, I'll stop screen pala to kasi I have to present new one. Okay, you just enjoy my beauty right now. Habang piniprepare natin ito mga eksena galore dito. Okay, share ko lang ang aking screen. Okay. Bago natin i-share yan. Okay. Ay, hindi, wait. Okay, hindi. Okay. Okay. So, ipapakita natin to. Alvin Georgia, thank you so much. You follow Alvin Georgia dyan sa Facebook. And yung siyang may gawa niyan. At thank you. Talagang nakamasid siya. Nawala yung comment mo. Can you comment again? Alright. Ito kasi mga palangga. Alam niyo naman sa laban sa buhay, since 2015, laban dito sa not mainstream, dito sa social media, talagang gusto talaga akong ayan. Follow niyo sa Facebook. Ayan, si Alvin Kagandahan. So, gusto tayong bigibain. Yung mga pinag-usapan natin yung projection at ang deflection kahapon na yung mga gawain nitong mga Team Bangag, Team Alpot, Team NPA, yung pangingikil, paggagago, ibinabalik sa akin. Meron pa ako nabasa, Maharlika, mag-drug test ka, mag-ganon-ganon. Di ba? Yung mga pagiging addictus nila, okay, dinideflect nila. Okay? Dahil gusto nilang magtumingin, tignan nyo sila na sila ay pure and pristine. At sila lang ang katangi-tanging mabuti na mga Duterte supporters. Kaya, ang gagawin nila, sisirain nila si Maharlika. Actually, kahapon, dyan sa Dahig, may eksena din. At nadamay na naman ang pangalan ko. At, gusto nilang pumantay kay Maharlika. Alam mo kung pwede ko nga lang ilipat ko yung mga kaso na ginawa ni Lisa Tanas at ni Bangag. Para gusto nyo magka-level tayo, ibigay ko na sa inyo. Kasi inggit na inggit kayo. Di ba? Masyado kayong inggit. Kaya lahat ng panggagago sa mga Pilipino, not only Duterte supporters, sa mga Pilipino, giniloloko ninyo. And today, mga kababayan, thank you kay Alvin Georgia.
nahuli na ang tumira ng marijuana. Natimbog na siya. So itong taong ito ay patuloy na sinisira ako. Ginagawan ako ng kwento na hindi ko naman actually inaway itong taong ito, hindi ko naman binanggit. It just so happened na in-expose ko sa inyo ang ginawa ng kagrupo nila, isa sa kagrupo nila na alputera na nagbinastos ng Pangulong Duterte, ipinakita ang pototoy and everything. So ngayon, dahil nga na-expose ko yun, talagang inatake nila. O sinira nila ang mga utak ng mga nasira, mga troll lang naman na, uy, si Maharlika, bayaran ni Romualdez. Kahapon, napakita nyo naman yung video doon. Ako, sa vlog ko na napapanood yun na alam ng puting ahas na dudukutin ng Pangulong Duterte. Then, pangalawa, yung tungkol sa pang-scam nila, libro, solicit and everything. Nagde-deflect sila. So, babato nila sa akin. Gagawa sila ng kwento. Inilabas ni Hamora yung picture, ako pala yun. Naglabas ako ng screenshot na binigyan ko ng pera. So yung mga ganun. Tapos biglang mag-i-edit ng mga kasinungalingan na hindi daw yun, yung grocery, yung, diba, yung nagpadala ako ng pera na 10,000 para dun sa, donation ko sa kanila dahil sa, donation ko yun, pera ko yun para dun sa rally-rally. Tapos bibili daw ng ganito, ganyan, yung mosquito patch. Wala namang grocery cart doon nung nag-usap kayo, nilagyan niya. And today, hindi ko kayo kailangan pilitin. So ngayong araw na ito, thanks Alvin, Georgia, not the chipmunk, here we go. So 'di ba, sa Pilipinas, mga kababayan, hindi legal ang marijuana. Okay? Mary Jane, o kung ano man ang tawag mo dyan, bigyan natin ng code, si MJ na lang. Hindi legal ang MJ. Hindi mo pwedeng gamitin, okay? Dahil, pinag-uusapan ngayon yan sa Senado eh. Pinagsususpetsahan si Nadia Montenegro at ang opisina ni Robin Padilla. So meaning, hindi ito usapin na pag nag-judictus ka, cool ka. So ito today lang ito pakinggan natin. Kayo na po ang humusga. Hindi ko kayo kailangan pilitin maniwala sa akin. Siguro naman, mas matatalino kayo sa akin at gising ang diwa ninyo. Ipaintindi natin para matigil na ang kababuyan ng grupong itong alput na sumisira kay PRRD. Teka lang, hinahanap ko lang yung... is that ito? Teka lang. Facebook. Ba't nawala siya? I think this one. Okay, tignan natin to. Sorry na lang. Okay, Facebook. Ito. Sorry, my love. Okay, here we go. Tignan natin, pakinggan nyo. Ito, today daw ito. Di ba, Alvin, today ito, na nagchika-chika sila. Itong tao to, ayan, nakalagay yung Gcash niya. Nanghihingi sa inyo ng pera. Tignan natin. Wait. SWAT. Nag-away-away ngayon yung ilang mga grupo dyan sa loob ng DDS. Bakit? Kasi may mga... Ano yun? Ba't may nagsasalita na iba? What the heck is that? No. Wait. Sorry. Iba yung nagsasalita. Wait lang Wait. Jerry? Ba't nawala? Sorry. Then, highlight ka na naman. Ito. The UP Legal Office is now... Okay. So, ang chika dyan, ayan. Ito yung, ewan ko sino to, mukha ni Michael Jackson na patay na nabuhay. Okay, may binigay sa kanyang post daw sa Facebook. Scroll down. Ito? Ito. Ayan. Okay. Down. Ito? Dito? Ayan. Then, highlight ka na naman. Ito. The UP Legal Office is now in-hand complaint against Elizabeth Joey Cruz for her brilliant claim that smoking cannabis at UP Baguio is very common and that it is a shortcut to being cool and cultured. Reaction. Yan nyo. Ang pangit. Diyos ko! Bothered. Diyos ko! Ginamit pa ang Diyos. Baliwang puta! I did not say that I did not say that smoking weed is the way for you to be cool. Diyos ko, mga bobo. Diyos ko, ano ba naman yan?
Meanwhile, Okay? I tried when I was younger, nung nasa UP Baguio ako, ganyan. Di Kasi, ko putangin. ano yan eh, common yan sa UP Baguio eh, yung cannabis eh. Common. Common yan doon. So, I tried when I was younger, no? But anyway, these idiots, they are trying to make an issue out of it. Palibasa kasi kayo mga wala kayong kultura, Diyos ko. Mga wala kayong kultura, mga wala kayong alam sa buhay. Mga hindi kasi kayo cool, ganyan. Okay. Okay. Narinig nyo naman, di ba? Play natin uli yan. Actually, narinig nyo na, hindi ko na ipi-play. Narinig nyo na, di ba? I-copy nyo na lang. So, ngayong umaga, sinasabi nitong taong itong mapanira, di ba? Binigay sa kanya randomly, kumbaga, na-surprise niya na, hey,